guest speaker, also known as a life coach, Cha is a passionate trauma-informed coach, dedicated researcher, and author of Help, I'm Overthinking. Her work is committed to promoting whole person healing and well-being. As the visionary founder of the Float Method of Critical Thinking, she empowers individuals to cultivate healthy thinking habits, unlocking the potential for a more fulfilling life. She is Carissa Ong Cacño. All right. Hi! Hello and good evening. Excited ako to share with you tonight something that is very relevant in this time. So, ano kaya yun? Lahat ba kayo familiar sa buzzword na trigger and trauma? How much do you want to learn more about that? So much, no? Yes. So that's what we're gonna talk about today, no? And how, so sige, before that, paano naman nung pa-flash nung presentation para may guide tayo? Kasi, kaya ko kayo in-invite na medyo malapit-lapit kasi po magdo-drawing ako. Para mas makita ninyo may visuals, no? Ang gusto kong i-demonstrate, no? Para, as a life coach kasi, I really study kung paano natin maiintindihan ang psychology natin, pero nakastick pa rin tayo sa word ng Diyos. Sino mga mahilig manood ng mga self-help personal development sa mga TikTok, Reels? Yes, di ba? And di ba napaka-importante na may konteksto to sa ating salita? O pwede, sige. Para makita yung Okay. So, di ba, sino mahilig dito sa mga self-help? Raise your hands. Personal growth, yan. Okay. Sino ang mga nakakarinig o nakaka-encounter? Sige, gilid na lang. Ayan. Okay na ba? Nakikita nyo ba yung, hindi na natin nakikita yung yung sa side na lang. O yan. Sige. Para makita nyo. Alam nyo, okay lang naman na lumapit kayo doon, ha? Casual lang tayo. Kung gusto nyo umupo sa sahig, G lang, ha? Okay. Tapos, kwentuhan lang tayo. Magtuturo ako and pag meron kayong tanong, shoot lang kayo ng questions. Okay? Kasi ang goal ng session natin ngayon is maintindihan ninyo ang sarili nyo because, look, getting to know yourself. And do you know, and you would know in this talk, no, how important it is that you get to know yourself. And as you get to know yourself, you actually get to know the Lord more. Okay? Sige. So, yan ang ating, may mga na ba ako? Pens. Sige. Can we move to the next slide? Iwan ko na to. Ayan. So, we are in a time where triggers and trauma are buzzwords. Okay? How do I begin to heal? What makes a believer's version of self-worth and personal growth different? Sino may tanong lang ako, gusto ko lang mapulsohan. Yung mga naririnig nyo sa internet, sa mga social media, na nahahanap nyo ba yung references nun sa Bible? Sometimes meron, sometimes hindi, di ba? Lalong-lalo na kapag nagsabi na, ay, may bipolar yan eh. Diba? Pag sinabi na, ay, sabi na ng doktor eh. So, wala na. Ganun na talaga yan. Maggamot na kayo. Yan. So, yan ang mga pag-uusapan natin dahil sobrang importante na naiintindihan nyo ang katawan ninyo, paano nyo malaman sa sistema ninyo because the more you know about yourself, the more you are in relation and in touch with yourself, guess what? You can and will be able to have better relationships with others also. Diba? So, ganun siya ka-powerful. So, sige, move on to the next, So, what has this got to do with knowing myself? Diba? Okay, next. So, tonight, in this session, you will take with you an understanding of how knowing God and knowing yourself
are deeply connected. You can begin to explore how this clarity helps you navigate the complexities of life. So talagang ngayon maiintindihan nyo, it really begins with yourself. Ang ganda ng topic natin kanina. Napansin nyo, magsisimula saan? Sa sarili ang pagbabago. Okay? And as you deepen your sense of faith and your self-awareness, you'll start to see your true significance in a bigger scheme of life. In the bigger scheme of things, okay? So next. Next slide, please. Okay. So in tonight's talk, tatlong pag-uusapan natin. Ito yung magiging takeaway nyo. First, what are you made of? Hindi natin pag-uusapan ng who are you, Hindi. What? What are you made of? What are you made for? And who are you made to become? At ito ay sa lahat. Like universal to. Bawat isang tao. Okay? So let's go on sagutin natin ang una. What are you made of? Magdodrawing na po ako. Okay. Sige, next slide please. Ayan. I will be sharing an illustration and framework you can use as a reference guide. I-drawing nyo po ito. Kasi importanteng maisapuso nyo itong framework na to. Especially kapag kayo ay confused, distracted, okay? At frustrated, at loneliness. Tatanungin ko, di ba, itong generation na to, overwhelmed tayo ng emotions na yun, di ba? Di ba? Kung hindi, pag ngayong gabi, confused tayo, bukas, frustrated na tayo, kinabukasan, minsan nga minutes lang eh. Di ba? So, paulit-ulit ito. So, ito, meron tayong reference para maging productive kayo kapag na-experience nyo ito. Okay? At masasagot natin actually yung ibang mga tanong kanina. No, yung mga tinanong na, I'm feeling possessive, I'm feeling this, am I like this? Okay? Sige, next, So, are you ready? Let's begin to this journey back to you. Next slide, please. Okay, so the first is the awareness of your being. What am I made of? So, first is you are a multi-dimensional being. Sige, magkukwento na tayo sa drawing ko. Okay? Gigit na ako na lang, ha? Ayan. So, what are you made of? Magdo-drawing ako. Teka. Wala masyadong ink. Okay. So, ito, tignan nyo to, ha? Okay. Yan. So, this is your physical body. This is your spirit. And this is your soul. The soul, okay. Sige. Alam nyo naman to, di ba? Okay. So, dodrawing ko muna. Sa aspect ng soul, anong meron? Emotions, mind, and our free will. Yes? Okay. Clear na ba na ang spirit, ang soul ay different? Clear, di ba? Okay. Anong pagkakonnect nilang tatlo? Di ba? Syempre si God is an intentional God, right? Which means that lahat ng ginawa niya may purpose. Walang tapon. Di ba? So, ang body natin, alam nyo na ang body ninyo. May 5 senses, 6 senses pa nga. O di ba? 5, lahat na ng senses. Di ba? Lahat ng bodily organs nyo, yan ang body. Hormones, neurotransmitters, body. Okay? Kung ang body, ang pagkatao niya na gumagalaw sa physical na mundo, ang espiritu nyo, ang katapat niya. Ngayon, itong spirito nyo ang gumagalaw sa spiritual realm. Okay? Importante na naiintindihan nyo to para pag nagbabasa kayo ng Bible, nagla-life group kayo, no? Nai-imagine ninyo
anong parte ninyo yung in play, in interaction. Maganda na may visuals because we think in pictures. Right? Di ba? Pag nag-iisip tayo, huwag kayong mag-isip ng elepante. Anong iniisip nyo ngayon? Elepante. Di ba? Because we think in pictures. Kaya napaka-importante na may illustration. Okay, now. So, may body ka, may spirit ka, pero itong entity na to, hindi ito naninirahan sa physical realm, hindi rin ito naninirahan sa spiritual realm. Isipin nyo siya as a processing instrument, taga-proseso, pintuan. Okay? Pero, siya yung gumigitna sa spirit at sa body. Dito pa lang makikita ninyo na multidimensional nga tayo. Diba? Pero, mas multidimensional pa. Kasi meron ka pang mind. Ibang dimension yan. Ibang dimension to. Diba? Masasabi nyo ba ang mind ninyo? Simple lang? Hindi, diba? Kaya nga meron tayong mga, pag nako-confuse, naluloka na ako. Hindi ko nakakaya. Kailangan ko na magdoktor. Diba? Yan. Emotion. Ano ba itong nararamdaman ko? Galit ba ako? Masaya ba ako? Naiiyak ba ako? Diba? Emotions. Ang lalim. Okay? Tapos, ang decision natin, ang free will is anything that has to do with decisions, choices, and behaviors. Diba? Even yung mga facial reactions natin, part yan ng dito lumalabas. Pero galing yan dito. Okay? Okay. So, anong importante, bakit kailangan natin malaman? Kasi when God created us, sige, magkukwento lang ako ha. Next slide. Yung mga Bible verses that supports this. Sige. We are created in His image and likeness. Yes? Okay. Because God is a complex God, di ba? Multidimensional din siya. May Holy Spirit, there's si God, and then si Jesus. So we are created in His image and likeness. So, ang nakikita natin is, ito dapat is to be operating as one. Dapat. Yan yung plan. Di ba? Now, ang question ko, kailan nyo lang nalaman ang difference ng soul at spirit? Sino mga ngayon lang talaga naintindihan yung difference? Marami. In fact, when I started teaching this, even the older people didn't understand the difference between the spirit and the soul. What is the implication of something that is happening or it is that you do not know? Anong implication? Hindi nyo nagagamit to the maximum potential, right? Mga cellphone nyo. Alam nyo ba ang full potential ng cellphone nyo? Hindi, di ba? Kahit na nasa kamay nyo na. Right? So, kung hindi kayo aware, di ba minsan pag nanonood tayo ng mga reels and may shortcut, may technique, how to do this. So, it gets into your awareness, sa kanya lang nalalaman. Right? Pag hindi nyo alam that it exists, hindi kayo intentional na gagamitin siya at hindi nyo alam para saan siya. Gets? Kaya napaka-importante na meron tayong awareness at knowledge ng interplay, interconnection ng tatlong ito. Dahil bakit? Lahat kayo meron yan. Lahat tayo. Yes? Okay, now, kung ang physical body natin kailangan ng nutrients para mabuhay, anong kailangan niya? Pagkain. Diba? You need healthy na pagkain, healthy na inumin, healthy environment. Guess what? The spirit also needs it. So nakikita nyo? Ang ganda, di ba, pag malinaw na, oo nga, no, wait lang. Kaya bakit mas makikilala nyo
ang Panginoon kapag kinikilala nyo ang sarili ninyo. Kapag naiintindihan nyo kung paano nag-i-interact ang katawan ninyo, ang physical na katawan ninyo sa physical na mundo, hanapin nyo yung katumbas niyan dito. Kung kumain ka ng junk food, araw-araw, instant noodles, chichirya, anong mangyayari sa inyo? Healthy? Hindi. Hindi. Lalabas yung sakit, di ba? Guess what? Kung natutulog ito. Guess what kung hindi nyo nga alam na nag-i-exist ito? Eh di wala siyang nutrients. Right? Kasi nakasara yung pinto. Di ba? So nakikita nyo na kung bakit napaka-importante. Kung ito, tao ang nakakausap nyo, sino dito pwede nyo kausapin? Sana si Lord. Di ba? Dito pumapasok din yung, paano mo madediscern kung boses ni Lord yun? O boses ng iba? Right? So yun. Hindi nyo naman makikilala na kaibigan nyo yung tumatawag sa'yo kung hindi nyo kakilala, di ba? Likewise. Di ba? Okay. So, kinreate ito ni Lord na magkakasama. Ngayon, ito yung tricky part. Saan tayo na-judge? Saan tayo ginajudge ni Lord? Sa soul, di ba? Kaya maraming Bible verses talks about what? The soul. Maraming instructions about the mind. Maraming instructions about the heart. Yes, di ba? And maraming instruction about decisions, behaviors. Ngayon, ano yung perfectness niya? Sige, pa-move lang ng mga Bible verses kasi gusto ko na makita nyo kung nasaan siya sa Bible eh. Although marami siya, namili lang ako. Okay, first, so God created man in His own image and likeness. Male and female, He created it. Gusto kong i-touch kasi since napag-usapan natin ng LGBT, itatouch ko lang ng konti, ha? Do you know that the way God created us, male and female, is actually within us? Kahit lalaki ka, may babae sa loob mo, babae ka, may lalaki sa loob mo. Naiintindihan nyo ba yun? O want more explanation? Okay. Sa physiological, okay, anong hormones meron natin? Ano yung mataas na hormones sa lalaki? Testosterone. Babae meron din. Yes, meron. Hormones ng babae? Estrogen, progesterone. Meron din ng lalaki. Hindi lang nga same level. Okay? Kasi nga tatandaan nyo, multidimensional tayo. Part yun, ang ibig sabihin nun is merong, ano ba ibig sabihin nun? May height, may depth, may length, may width, may, diba? Yun eh. So, iba-iba yung timpla. Okay? Yes? Hindi lang yun. Sa brain, there is the left and the right hemisphere. Do you know na para maging totoong matalino kayo? And I will use si Albert Einstein as an example. Alam nyo ba kung bakit different yung utak niya at bakit nasabing ang talino niya? Do you know why? Kasi yung connections ng left and right brain niya, marami. Di ba sa atin, pinag-aaralan natin, ano ka ba, mas left brain ka ba, right brain ka? Di ba ganon? Tapos tayo, sobrang proud naman tayo na, I'm a left brainer. I'm a right brainer. Kaya ganito ako, artist ako, or magaling ako sa math. Di ba? Mga Huwag po tayo masyadong proud. Kasi,
importante, ang growth natin is actually developing, no? Developing more connections between the two brains. Kaya nga, God created man and woman to complement and to learn from each other. Diba? Hindi yung, ay basta ganito ako, ganito na ako forever, no? Hindi ganon. Okay? Merong mga bagay na ito talaga yung pagkatao mo, pero may mga bagay na, excuse me, kailangan yung baguhin. Ang tanong ay, paano ko malaman alin dun? O, diba? Kasi laging gano'n naman eh. Yes, pero paano ko nga ba malaman? Okay? So, sige, park muna natin yan. Nakakasunod ba lahat? Okay. So, alam mo ano pang another side? Kung ano pa yung kinreate naman ni Lord dito sa part na to, that is male and female. Actually, the mind and the heart. Again, this is not to stereotype, ha? Hindi to for stereotyping. Lagyan natin to ng konteksto, ha? At meron, ewan ko, naririnig nyo ba rin sa mga social media ngayon? Masculine traits, feminine traits, yes? Yes, okay. So, ano yung mga natutunan nyo doon? Pwede nyo bang i-share sa akin? Sige. Ano bang masculine trait? Hindi lang yung nagbubuhat ng mabigat, ha? Ano? Logical? Di ba yun yung mga trait? Logical. Yan yung decisive. Di ba? Yun. Tapos, ang emotion is, pag feminine trait is mas nurturing, di ba? Mas sensitive, di ba? Mas intuitive. Yes? Okay. So, isa natin nahahanap yon dito. Okay. So, ang mind natin, again, hindi to for stereotyping, ha? Okay? Huwag yung sabihin na sinabi kasi ni Coach, pag male, isip, so matatalino lang sila, tapos ang girl tapos kailangan, masyadong soft lang and hard. Hindi ganon, ha? Hindi nga ganon. Ang point nga is connection di ba? So, the mind is, gawin nating male traits. Again, for the purpose of illustration. The emotion is the fem traits. Okay. Alam nyo ba na kung kakayanin ninyo na i-connect ng mabuti ang isip at ang puso nyo, mas magiging better kayo to relate to other people. Yes, di ba? Pero hindi kasi ganun nangyayari. Hindi ganon. Ano yung itsura kapag hindi sila nag-uusap? Within internal muna tayo, ha? Hindi. Hanap tayo ng mga magulang nyo. O kayong magkakapatid. Or kung may kaibigan kayong lalaki, babae. Kailan kayo hindi nagkakaintindihan? Diba? Kunyari, anniversary nyo, birthday. Anong name mo? Via. Si Via girl, ako yung boy, kunyari. Mag-friends kami. Hi. Birthday ni Via. Best friend niya ako. Hindi ko siya nag-greet. Kalimutan ko yung birthday niya. Gabi na, 10 p.m. na, naalala ko. Happy birthday! Grabe, sorry. Galit na siya sa akin. Nagtampo na. Di mo naman ako ginreet. Ang sagot ko, ano ba yung tinext ko sa'yo? Di ba ginreet nga kita? Tama naman, di ba? Pero naiintindihan niyo ako, di ba? Pero naiintindihan niyo rin siya, di ba? Ba't di kami magkasundo? Nag-aaway kami. Sabi ko sa kanya, ginreet nga kita eh. Hindi eh, late na. 10 o'clock na ng gabi. Initay ko yung text mo. Relate?
O bakit? Kasi, logical ang ginamit ko. Literal. Di ba tinext kita? Siya naman, di mo ko naalala hanggang 10 o'clock ng gabi. Di ba? Kaya kahit anong usap namin, mag-aaway lang kami. Kasi iba ang sagot ko is logical, ang sagot niya is, hindi mo ko naalala. You did not miss me. Diba? So, tama ba? Ganon ang difference nito pag nag-usap. Ngayon, dalhin natin yung conversation na yan within yourself. Pasok muna natin. Okay. Tingnan natin ang isang bata. Diba? Ang bata, umiiyak kasi hindi mo binigyan siya ng lollipop. Yung classmate niya meron eh. Tapos siya wala. Sabi ni Mami, huwag kang kain ng lollipop, masira yung ngipin mo. Tama naman. I want my lollipop. The classmate have lollipop, I don't have. O, diba? Anong nangyayari kay Mami tsaka doon sa bata? Away. Diba? Mag-ikot-ikot yung bata, diba? Tapos yung Mami, gusto na niya sabunutan yung sarili niya o yung anak niya dahil hindi mo ba naiintindihan, mabubungi ka. O, diba? Ganon. Ayan na naman tayo si logical and emotional. Sorry, dumabas pala ako dun sa relationship ulit. Another relationship. O, sige. So, nakikita nyo, bakit kaya yung bata umiiyak? Diba? Kasi yung emotions niya, gusto niya ngayon na. Hindi naman naiintindihan ni Mami kasi ang iniisip niya ay yung ngipin mo. So, paano kayang magandang gawin ni Mami para masoothe niya yung anak niya, masoothe niya yung anak niya, at masunod ang tama? Diba? Kausapin si anak. Oh, why do you want your candy now? Hayaan niyo siyang magsalita. Before you know it, kaya naman pala niya gusto. Kasi nakita niya yung classmate niya meron. Nainggit. So, i-address yun. So, pag na-address yun, saka mo siya dalhin dun sa, sige, we will eat your candy. Pero, later na, or tomorrow na. Para not today. Gets nyo? Okay. Now, within ourselves, ilang beses yung nagkakataon na gusto ko na mag-diet. Kailangan ko na mag-diet. Kasi ang laki na ng balakang ko, ng tiyan ko, lahat na. May high blood na, diabetes na, lahat na. O, di ba? Pero sabi, bukas, magda-diet na ako, bukas. Pagdating bukas ulit. Bakit hindi nyo ginagawa ang sinabi ninyo na gagawin ninyo? Natamad ako eh. Ano bang yaks, hindi masarap, walang lasa. Diba? Yung motivation. Galing dito yun eh. Anong feel nyo? Right? Anong tawag doon? Disconnect. Kasi gusto nyong itong gawin, pero hindi naman sumunod. Hindi sumunod ang emotion nyo, hindi sumunod. So, ang sasabihin nyo, next week na ako magda-diet kasi dyan lang naman ang diet, kahit kailan pwede ko namang gawin. Ano nangyari? Yung logic nyo, sinong nasunod? Emotion o si logic? Yun. Nasunod si emotion. So nakita nyo na? Yung interplay kung bakit sila minsan talagang disconnect.
Oh, ngayon, kapag lagi kayong sumunod sa emotion, may mangyayari ba? Pwedeng minsan, nasa mood kayo, minsan wala na. Diba? Ano sabi sa Bible about the heart? Deceitful and kasi fleeting siya. Ang emotion natin is fleeting. Pero, gagawin ba ni Lord ang emotion kung it's all negative? Hindi, di ba? So let's find out. Anong ibig sabihin nito? In a relationship between a man and a woman, masasabi nyo bang mas importante ang lalaki? Importante rin ang babae. Parehas may gift. Actually, ganun din ito. Kapag kaya ninyo, naiintindihan nyo ang interplay nito within yourself, maiintindihan ninyo, you will be better wives and better husbands. I'm telling you that. Okay? So, ano ba ang general idea and picture ni Lord? Papakita ko sa inyo. Tignan nyo Spirit, soul, body, they have to be integrated. Diba kanina sinabi ko, pwedeng nabubuhay kayo all this time na hindi nyo alam na may spirit kayo. Hindi nyo naintindihan ang difference ng spirit and soul. So kapag ganun, hindi yan integrated. Kasi nandito lang kayo nakafocus. Yes? The mind, the emotions, and the actions has to be aligned. Cook. Nakita niyo na kung bakit mahirap mag-align? Yes? Mahirap, di ba? Sino sabing madali? Mamaya makikita nyo. Nagano talaga siya kahirap. Okay. Ano nakikita nyo dito? Ano yung utos sa atin ni God? Na we have to be Christ-like? This is another way of looking at it. How to be Christ-like. Because I'm gonna tell you how difficult this is. in understanding everything, every part of us. Okay? Kaya hindi siya ganun kasimple. Sige. So, can we move to the 2 verses pa? Okay? So then the Lord God formed man of dust from the ground and breathed into his nostrils breath of life. Bakit ko nilagay yan? Kasi yung second point ko is, we are created from love and of love. Yes? Diba? Pagmamahal. Kaya tayo nabuo. Ang energy, nung huminga si God, that's the energy of love. So, innate sa bawat parte natin, mahahanap nyo dyan ang pagmamahal. Okay? Okay. Mamaya makikita nyo bakit importante. Okay, next. Doon sa 3rd verse. For I am convinced that neither death nor life, alam nyo to, di ba? Nor angels. Can you read it aloud? Sige nga. Pag inaanto kayo, please tumayo kayo, tas gumalaw-galaw kayo, please. Okay. Nor principality, so nothing. Literally, this one says, nothing can separate us from the love of God, right? Ngayon, naintindihan nyo na kung bakit niya to nasabi? Nakita nyo to? Hindi talaga. Kasi ayan ito yung proof na nothing can separate us from the love of God. Ito, yung design na yan. Yung design na yan. And every time you read this, I want you to see that. Na I want you to see that the cross is not just there outside, but is inside. Okay? So, nandiyan na siya. I-receive nyo man si Jesus o hindi, andyan na siya. Pero pag ni-receive nyo siya, mabubuhay. Yun ang difference. Mabubuhay. Kasi meron ng source dito May source ng energy, may source ng love. Kung dito kailangan natin to be in a physical environment, connect to people, ito rin, we are now connected to the Holy Spirit. Okay? So, ito yung first. So, this is what you are made of.
Helpful? Sige, bago nga mag number 2, gusto ko ng anong insight? Kahit isa o dalawang insight. Anyone? Sige naman, mag-share naman. Meron? How did this impact you now? Meron? Sige, mag-aano ko, oo, sige. Go, Sige, Coach Cha. sige na kahit 1 or 2. Maganda pa yung pangalawa natin, di pa tapos. Dito papasok ang trigger at trauma. Sige. Mag-volunturo ka na, Coach Cha. Volunturo. Yung nakasalamin na blood. What's your name? Erica po. Erica. Erica, how did this visual impacted you now? Meron ka bang realization? Kahit isa lang or ano? Actually po, very naging helpful siya sa akin in reminding me. Kasi aware na po ako dito, but this time po, mas naintindihan ko po siya ngayon. And ngayon, syempre nga po, so tulad po ng sinabi niyo, knowing ourselves will lead us to knowing the Lord. So totoo po yun kasi if you know your tendencies, if you know your, aware ka sa sarili mo, mas makikita mo yung, or ma-align mo kung ano yung mga needs mo. If, yan, mas nakikita ko po ngayon kung ano yung mga needs ko. Like, for example, may physical needs ba ako? Yung pangangailangan ko ba spiritual? So, mas naging aware po ako doon. Yan. Very good. Awareness. Ngayon, nakikita nyo na saan kayo maghahanap. Ano ba itong nararamdaman ko? Na-agit ako. Saan ba to? So nakikita nyo na ang daming elements na pwede nyong pag-aralan about yourself. Yes? Yes. O sige, number 2 na tayo. Sige. Sige, meron pa isa? Isa pa. Boy naman, boy. Boy. Ano ba? Sige, any. O yan, yes. Same questions pa ba? Sige, okay lang. Yes, oo. So about my realization about this po is about the awareness po, di ba? Like na sinabi niya po kanina. Ang awareness po is parang connectivity. Like, kung gusto ng mind mo, gusto ng emotion mo, dapat gusto rin ng willingness mo. Example, about sa relationship mo kay Lord, kung emotional lang ang pinapatakbo mo in mind mo, kung wala naman sa willingness, hindi talaga magiging effective yun. Kumbaga, kailangan, in short, parang ganito rin na kailangan mo din ng example, may isa kang bagay na gusto mo and hindi naman will ni Lord. So, disconnected. Parang putol lang siya. Oo. Will ni Lord, meaning alam ninyo kasi very clear naman, very good. Thank you. Alam naman natin ang mga salita ng Diyos, di ba? So, nadidito yun eh. Di ba? Kaso, tanungin ko sa inyo, ilang taon na ba yung Bible existing in this world? Tagal-tagal na, di ba? Bakit yung mga generation parang palala ng palala, palayo na palayo dun sa Bible? Pero kung tatanungin mo sila, alam naman nila. Usually naman ang taong nagkakamali or nagkakasala, alam naman nila yun eh. Kaya nakikita nyo, may disconnect. Alam ko, hindi ko feel, hindi ko ginagawa. Pero minsan, pwedeng, alam ko, hindi ko feel, gagawin ko na rin. Tama? Sasabihin ko to sa inyo, hindi sustainable yun. Kaya niyong gawin ang isang bagay na alam niyong tama, gagawin ninyo, pero kunyari ang emotions niyo, pero pag hindi niyo, in the meantime, magagawa niyo. Pero at a certain point, sasabog ka. Yun yung mga term na sumabog na rin yun eh. Yun ang ibig sabihin nun. Ang taong sumabog, ibig sabihin, ito yung sumabog, hindi naman yung uli sumabog. Emotions yung sumabog. In relationships, di ba yung babae yung madalas na sumasabog? Again, hindi for stereotyping ha. Di ba? Di ba? Kasi nagtiis. Sino ba usually ang matiisin? Usually. Babae ang matiisin, di ba? Kaya siya na-associate sa heart. Pero again, hindi to gender-related.
pwedeng lalaki ang mas matiis sa relationship. Meron din at marami rin akong alam na yung lalaki ang mas matiisin, yung babae clueless. Kaya nga hindi talaga siya, pero ang punto lang nun is male-female. Gets? Oo. Okay? Naiintindihan nyo na? Oo. Kaya hindi, yung mga bakit napaka-importante nitong alignment, nitong integration? Kasi kung akala natin, huwag niyong i-misread ng isang tao na napaka-behave. Ano yun yung behave? Oh, compliance, conforming, nice, ganon. Friend ng everybody. Tapos merong double life. Ang ibig sabihin nun, kasi hindi niya na-address yung nararamdaman niya, kailangan niya tong ilabas sa iba niya ilalabas. Bakit? Kasi buhay rin naman ang puso, no? Ano tayo, robot? Kasi kung lahat tayo ipoprogram lang, di para tayong AI. Tama? Sunod na lang. Left, right, up, down, forward, back. Diba? Pero merong intelligence ang puso. So papasok na tayo sa number 2. What am I made for? So, ang pag-uusapan natin dito are yung 2 path, 2 energy. Okay? Alam naman na natin sagutin shortcut. What are you made for? Love or fear? Alam nyo na Pero sige, explain natin. Okay? Trauma and triggers. What is a trauma? Sige nga, anyone can tell me what is trauma? Sino dito ang mga may trauma? Taas ang kamay. Kung at least aware kayo, ha? Ako, meron ako. Sino pa? Actually, lahat tayo may trauma, walang taong wala. Ano ba ang trauma? Trauma is a wound. It's an injury. Di ba? Kapag sinasabi rin, meron kang leg trauma, eye trauma, di ba sa physical? Di ba kapag nasunog yung skin trauma? It's a wound. But what we're talking about here is a soul wound. A wound in the soul. Kaya minsan, kahit may trauma ka sa physical body, minsan pati mind meron. Hagip yun. Di ba? Kunyari, naglalakad ka, nahulog ka sa manhole. Di ba nakaka-trauma naman talaga yun, di ba? Shucks, natatakot na ako sa manhole. Di ba? Sakit ng ulo na nabukol ka dito, nabukol ka dyan. Nagkaroon ka ng physical trauma, pero pag nakakita ka na ng manhole, di ba, nagka-palpitate ka na. So nakikita mo, pasok siya pati sa dito. Tatamaan siya. At makikita nyo, may alignment. Kapag may trauma kayo, ano yung alignment? Takot? Siyempre may na-imagine ka. Imagine mo yung nag-flashback yung nahulog ka di ba? Diba? So mind yun, naalala, memory ba? Diba? Emotion. Takot ako, diba? Nagka-anxiety attack, pawis-pawis na, diba? Pati yung sa itsura ninyo, paano kayo gagalaw? Takbo na, nanigas na, lahat na, diba? Lahat ng pwedeng mangyari. Pwedeng sumigaw ka. See? Align na, no? So makikita nyo, ang trauma is actually, ang hirap, alam mo bakit ang hirap i-heal ng trauma? Kasi, aligned siya. Kaya ang atake, minsan, dito, dito, dito. Kaya ang trauma, okay, of course, the trauma hindi nyo naman makikita yung kaluluwa ng bawat isa, di ba? Kahit may x-ray vision kayo, di ba? So, saan nyo nakikita ang trauma? Dito sa physical body lumalabas. Di ba? Nanginginig, nagtatago, ayaw na lumabas, ayaw na makipag-usap. Lahat, tulog na lang, hindi na gumigising, hindi na kumakain. Nagpapalpitate,
pinagpapawisan kahit wala namang nangyayari. 'Di ba? Yes? Intrusive thoughts. Alam niyo ang intrusive thoughts, 'di ba? Yung parang, oh my God, hinimatay na ako, ang dami na pumasok sa isip ko. Yes? Nakikita niyo? Yan ang trauma. Ngayon, papasok tayo dito. Pagbata, uminom na kayo kaagad ng gamot kasi ang alam na ng generation ngayon is kapag may simptomas ng trauma or simptomas ng depression, anong gagawin? Inom ng gamot. Psychiatrist kaagad. Nothing against doctors. They have a purpose. Pero ito yon. Paano ka gagaling kung ang minemedicate mo ay physical, ang problema mo nasa kaluluwa mo? Kaya sinasabi ko to, ito talaga sasabihin ko to sa inyo, kahit may doctors. Pag uminom kayo ng gamot, or kung na-prescribean, kasi minsan malala na talaga, hindi pwedeng walang counseling, mentoring, coaching, kung ano man, may intervention in this area. Hindi pwedeng ito lang. Dahil the more you medicate this, the more disconnected you will become. Why? Kasi tandaan nyo, integrated ito lahat. Kahit gusto nyong hiwalayin to, ang function niya, integrated. Kaso, dito, unawareness. May difference yun, ha? May difference yung hindi lang kayo aware paano gamitin, pero nandyan na yan. So kahit hindi nyo gamitin, kung mali paggamit nyo, masisira yan. Tama? Yan yun. Bakit napaka-importante ang emphasis ko nito? Para magkaroon kayo ng awareness at hindi ng awareness para masabi nyo rin kung may kailangan, may makakausap kayo, may explain nyo ng mabuti na kung bakit hindi pwedeng gamot agad. Okay? Kasi ang dami pa natin itong kailangan maintindihan. Okay? So, love. So, naintindihan nyo na yung love, hindi ko na muna I will park. Fear. Okay. Trauma is fear. Naintindihan nyo na, di ba? And fear is a sin. What is faith? Sige, nandiyan yan sa mga verses ko eh. Faith is the substance of things hoped for and things unseen, diba? So actually, faith is neutral. Take a look at it, diba? It is a substance of the things that you hope for, that is the evidence of things not seen. May ebidensya, pero hindi mo pa nakikita. Yun ang faith. So ibig sabihin, wala pa siya, hindi pa siya tangible. So actually, kapag may mga trauma tayo, it's actually a sin or a transgression or an iniquity. We talked about kanina, sa ano kanina, is about generational sins. So, in another term, it's called iniquity, di ba? Alam niyo yun, di ba? Kaya, dito sa physical world, physical realm, may trauma na talaga tayo. That's why Jesus has to come. Okay. Okay? Now, when fear enters us, eto na. Lahat na ng form of disconnections happen. Nagbigay na ako ng example ng disconnection, di ba? So, saan mo nyo makikita ang mga disconnection? Ito, disconnection dito. Soul and body disconnected. So, minsan, hindi disconnected ang body and mind. Minsan, ito ang disconnected. Minsan, ito. Minsan, lahat sila disconnected. Ano yung example niyan? I'm going to use yung LGBT. It's a major form of disconnection. Why? Meron? Sige, bakit? Kasi syempre, ito nga yung katawan mo. Babae ka.
Ano naman ang inisip mo? Lalaki ka, "Ay, hello, disconnect ba o hindi?" Disconnect. Kumbaga, ang message na gusto ko sa inyong makita is, any form of sin is a disconnection. Somewhere here in this map. Diba? Gluttony. Diba? Alam niyo yun, kain ng kain. Nasusuka na sa busog pero sige, kain pa rin ng kain. Diba? Disconnection from the body rin yan. Kasi ang tawag doon, diba? Alam niyo yun? Stress eating, emotional eating. Ibig sabihin, yung katawan mo, hindi na naman niya kailangan, sige pa rin. Kasi alam naman ng body, kung talagang mabagal ka, alam mo yung mga French, kahit kumakain sila, ang tagal-tagal nila kumain, pero hindi sila tumataba. Alam niyo yung ano na yun? Kasi ang bagal nila kumain. Mindful eating. Have you heard of that? Mindful eating. Ano bang ibig sabihin ng mindful eating? Yung mind ninyo has to be present. I'm eating, hindi ako nagko-computer, ano-ano. Ang daming ginagawa. Hindi ka nagpa-pay attention sa kinakain mo and how the food is interacting with your body. It has become a lifestyle. Especially to the young, kasi nakita nyo na yan sa mga magulang nyo na katulad namin, I'm sorry, pero kailangan ninyo maintindihan na mali yun. Because there are researches that na sinabi talaga na there is a connection between mindful eating and weight loss and healthy gut. Ang dami. Kaya nakikita nyo kung ano yung pinuprove ko nun. Importante yung connection. Diba? So lahat ng mga sakit natin is a form of a disconnect. Example, emotions. Lagi kang, especially this is very true for abuse, yung mga may abusive environment. Diba? Inaabuso ko ang isang tao na to, hindi siya pwedeng magsalita, hindi siya pwedeng, wala siyang, diba kailangan niya tanggapin. Tinitiis. Guess what? Anong magiging sakit niya? Ang mangyayari kasi sa kanya is, sinusuppress niya yung emotions niya. Ang emotions is energy eh. Saan mapupunta yung suppressed energy? Sa katawan. Any part of the organ. Kaya dun papasok din ang mga, ang tinatawag nito is autoimmune disorders. Lupus, multiple sclerosis, PCOS. At konektado naman din yon. Kasi syempre, kung ganyan ka, tapos emotional ka na, tapos di ba, sasabog ka. Iba-ibang itsura ng sabog May sabog na, wah, sabog na sila, ganon. Pero meron din yung sabog na, idadaan ko sa kain, idadaan ko sa sex, idadaan ko sa shopping, di ba? Revenge travel, di ba? Cosmetic surgery. Nagigets nyo? You have to look at it that way. Disconnect yun. Okay? So, saan pumapasok kapag may fear? Yung example nga, kapag merong na-abuse ka nung bata ka, may disconnection na yan. Bakit? Yung mind mo, kapag habang inaabuso ka, especially if it's physical, yung brain mo, mag-o-automatic shutdown to protect your sanity. So, hindi ko sinasabing wala ko sinasabing masama ang disconnection. Sinasabi ko, it's a symptom. This is not a good and a bad thing. Okay? It's an explanation of what is. So, kapag nag-shutdown ang brain, isa na sa tingin mind mo, eto, nag-shutdown na, humiwalay na. Kaya 'di ba? Ewan ko kung alam niyo to, minsan kung nagbabasa kayo, especially if it's a physical form of abuse. 'Di ba? Wala na akong naalala eh. Nag-check out na. Hindi na siya gumalaw. 'Di ba? Minsan pag hold up to. Hindi na nakatakbo, 'di ba? Kunin mo na lahat.
Ba't di ka tumakbo? Di ko alam eh. Diba? Iba-iba kasi tayo eh. May iba pag na-hold up, takbo. Yung iba naman, hold up, ay, inang away, diba? May ganun. Yung iba naman, nanigas na. So, wag natin i-judge, may iba-iba tayo ng reaction. The point is, may humiwalay. Or may nag-overtake. Diba? Pag naging nag-kung fu ka dyan, ganun, o yan, nag-align to, lalabanan ka ta, mine, ganun. Diba? Pero pag sumigaw ka, tumakbo ka, diba? Na-hijack na, nawala na to, emotional na. So nakikita nyo how it separates. Now, if a child is abused, naghihiwalay na yan. So in any form of traumatic event, fear comes, yes? Fear comes, and then it disconnects or it divides. Kaya nga may Bible verse na, nothing separates us from the love of God, pinakita natin, but what does? Sin. Diba? Ano bang ibig din sabihin? Another term for that. Hindi naman ibig sabihin na sin separate, inibando na tayo ni Lord. Hindi yun ang ibig sabihin. Tignan nyo siya in this perspective. Pag pumasok ang fear, chuk, cut. Pag pumasok ang fear, chuk, may cut. Pag pumasok ang fear, dito, may cut. Pag pumasok ang fear, dito, may cut. Ang daming butas, no? Yan ang mga open doors. Na doon sumusuot ang fear. Okay? Yes. So ngayon, ang path natin is there is two. The love and the fear. Kaya ang trabaho natin ay, kapag meron kaya ngayon you view trauma, you view triggers, huwag niyo pong ipagmalaki. Meron akong trigger dyan eh, I'm triggered. Diba? Kasi minsan natatawa na lang ako, bakit proud kayo sa trigger niyo? Uy, may sugat ako, ganon? Uy, nabugi ako, tignan niyo, ganon, proud? Hindi tayo proud. We acknowledge. We don't deny. Then we heal. Okay? So, pag may mga butas ng mga fears dyan, kaya yan yung sinasabi rin natin, another way of looking at sin separates us because paano tayo magko-connect sa Holy Spirit as a whole? Eh, ayan o, ang daming butas o. Yes? Nakikita? Okay. So, kapag meron tayong mga emotional triggers, emotional trauma, which is normally, it's really emotional. Diba? It really is an intention to renew the mind. It has to start here. And then, align the heart with the mind. Kaya nga, diba sinabi? Submission. Kaya nga, another way of looking at wives must submit to the husband. Wives must submit to the husband. Ibig sabihin also the female, the emotion, has to submit. Pero, sinabi rin, di ba? Love. Husbands should love their wives as Christ loves her. So, ibig sabihin, there is an acknowledgement. There is an acknowledgement between the mind and the heart. Hindi yung, kung siya si heart, ako si mind, kunyari sasabihin niya, alam mo, na-hurt ako sa sinabi mo, gano'n, tumahimik ka dyan. Nag-iinarte ka. Hindi pa ba enough? Yung ginagawa ko sa'yo? Umuwi naman ako dito, binibigay ko naman lahat ng pera sa'yo. O, diba? Gets? Yan. Yan ang example na ini-invalid natin ng ating emotion. And in the way, lalo na mga lalaki, kung hindi kayo marunong to be in touch dito, guess what? Gagawin niyo yan sa asawa ninyo. Kasi you will be in your natural state ba, which is very logical. And there is a purpose for that. Diba? God is an intentional God. Kailangan lang natin aralin ang design para makasunod. Okay? So mga preview pa lang ito ha, kasi malalim talaga tong ano na to. And I only have an hour. Okay, so next. So nakikita niya na that this is sin. So, next natin, can we just go through the verses
Okay? So for I know the thoughts, ito yung the plan of peace. Ngayon, naintindihan nyo na kung bakit may plan. Di ba may plan? Kasi kompleto naman eh. May mapa naman eh. May structure naman eh. So good. Di ba? Yan ang plan ni Lord sa atin. Peace. Sa tingin nyo ba may peace kapag ang daming fears? Hindi, di ba? Oh. So next. Magandang basahin actually itong Isaiah 59, kaso ang haba, kaya sinamarize ko lang. Makikita nyo na ito yung sin and its consequence. So I want you to view sin and its consequences not in another way. No, in another way, which is more like it is inside of us rather than yung inawit, nagsinungitan ko yung kapatid ko eh. Shucks, nagkasala ako. Ay, nagsinungaling ako sa teacher ko eh. Sabi ko, may sakit ako, kaya ako absent, pero inantok lang talaga ako. Hindi ganon, no? I want you to look at it now in a different way na meron sin residing in us when there is triggers and trauma. Yun ang kailangan ninyo rin bigyan ng atensyon at pansin. To be able to replace that inside. Kasi guess what? Papamana nyo yan sa mga anak ninyo. At kung magkaka-boyfriend at girlfriend kayo, mahahawa nyo yung mga boyfriend at girlfriend ninyo. Kasi syempre, trigger nyo eh. Trigger ako sa'yo ah. Diba? Okay. So, kaya, yung judgment dito, I want you to view it again naman as the consequence. The consequence of fear. Obviously, walang peace. Okay? Hindi natin iniintay yung ending na pag namatay na tayo, pumunta pa tayo ng heaven or hell. Actually, nandito pa lang tayo, part of sanctification na yan. Pag tinatrabaho natin ito, it's part of sanctification. I'll explain later. So that is why we have hope for redemption. Okay? Sige, next. So, no faith, ayun na pag-usapan na natin. Okay. Number 3, last. Ayan, sorry. Pabalik yan. Pakibasa nga ulit ito. Trauma is fear. Shapes our negative belief, destabilizes our emotions, and leads us to unhealthy behavior and choices that affects our relationships and how we perceive the world. Trauma is an injury, not your identity. Kaya nga sabi ko, wag niyong pagyabangin. No? Ay, bipolar ako eh. Ay, meron akong depression, I'm depressed. Hindi niyo pinagmamalaki. Fear is a perspective. Ano ba yung isa? Not your purpose. Okay? So, naiintindihan nyo? Na imagine, nakikita nyo yung connection? Okay. Sige. So, next, yung number 3. So, the journey to transformation. Yes. So, the journey to transformation, shortcut na natin kasi gusto ko may question and answer eh. The journey to transformation is to choose love and to apply love in these areas of fear. So, iba pa yung skills, di ba? Kailangan may skills, may knowledge. Pero ito yung in a nutshell. Kaya nga, that is the journey to transformation. Kasi whenever you heal, di ba? Kunyari yung kanina, di ba? If you're gonna reach out, di ba? Sa kakilala nyo na nangangailangan ng comfort, hindi naman kailangan LGBTQ lang, di ba? Yung mga taong nag-go through ng anxiety, ng depression, which is, hello, ang dami-dami, kahit isang kembot mo, meron ka makikilala. Di ba? Kasi you have to view this as may mga nagtatagong sin, nagtatagong fear. And we need to apply love. So, since we need to apply love, saan kayo dapat maging expert? You have to be an expert of love. Kaya totoo actually, kahit anong sabihin ng social media, it is true that love is all we need. Let's simplify it. No buts, no ifs. Kaya yung mga tao na nagsasabi na, hindi lang love.
Dapat merong respect, may hard work, da-da-da-da. Darling, it's still love. Can you love a person without respecting the person? Come on. Can you love a person without, without taking care of that person? So, hindi mo siya pwedeng hiwalayin eh. Diba? We are called for what? Ano yung sabi? Ano yung, shortcut lang natin again for this session. Para matanggal ito, ano sinabi sa Bible? Perfect love. Kaya, if there is one thing, only one thing, that we all need to learn, is to perfect love. Only thing. It's simple, but not easy. Yes? So kung meron kayong persistent trigger, may persistent hanapin niyo ang love. Pero, may rin dyan ha. We need each other. As much as, yes, we have to have a good relationship within ourselves. So nakikita nyo na yung interplay ng relationships nyo sa sarili ninyo and yung interplay ng relationships nyo with God and yung interplay ng relationships nyo with others, how it is all connected. Because it is only love that can heal talaga. And that's what it means. Pag sinabi sa inyo, ang arte mo dyan, cheesy mo naman, ang love dyan. Hindi, totoo. Ngayon naintindihan nyo. Because there is actually just two things. Love and fear, nothing else. Pag nagagalit ka, it's actually fear. Pag ako, nagalit ako sa anak ko, sinabi na sa'yo, huwag kang tumakbo dyan sa labas kasi mamaya masagasaan ka. Yes, you could say that it's love. Pero actually, natatakot ka, di ba? Baka masagasaan nga. So nakikita nyo, the interplay of fear and love is it can be confusing. Kaya, yan ang kailangan nating laliman. Laliman ng pag-discern, pag-aaral. Kasi naaaral to eh. At natututunan ng skill eh, ng pagmamahal. Dahil sabi ko nga, di ba, pwedeng magkaroon ng disconnect. How many times yung ganitong nangyayari to sa mga relationships? May it be parents, kahit anong form of relationship. Mahal naman kita eh, kaya ako't nanay mo, for example, mahal kita kaya ka pinagbabawal to sa'yo, kasi baka mamaya may mangyari sa'yo, Di ba? Tapos sa sobrang higpit, nararamdaman ba nung anak na mahal siya? Anong nararamdaman? Kita? So, sobrang possible na mahal ka ng tao, kayo rin, mahal niyo yung tao, pero actually, opposite ang nararamdaman nung mahal ninyo. Tapos ilo-logicalize nyo. Yes? Intention doesn't equivalent to impact. Hindi necessarily. There has to be a skill. You need to build the skill and the wisdom. Wisdom, you have to feel that wisdom. Naniniwala ka, magiging belief mo siya. Then skill, para magawa mo siya. Para mai-connect mo yung pagmamahal mo dun sa pinagbibigyan mo. Yes? Okay. So sige, forward na lang tayo. Mag-end na ako para may Q&A tayo. So there is no fear in love but perfect love. See? Cast drives out fear because fear involves punishment. And the one who fears is not perfected in love. Love ba yun sa dulo? O yun, next. Ano pa? The key difference lies in this profound. To know God is to know yourself. Di ba nakikita nyo na?
nakilala nyo si God more, di ba? Paano niya tayo din-assign? Sobrang appreciative. Yes, grabe, no? Grabe ang ganda ng map niya sa atin, di ba? To know God is to know yourself, and to know yourself is also to know God. Okay, next. Meron pa ako, I think. Meron pa ba? Knowing God leads us to a deeper understanding of yourself, and knowing yourself brings you closer to the understanding of God. So those two are inseparable, no? Each enriching the other. Hindi mo makikilala ng mas malalim ang sarili mo kung hindi mo makikilala ang Diyos, and vice versa, hindi mo makikilala ng mas malalim ang Diyos kung hindi nyo kilala ang sarili nyo. Dahil guess what? Hindi ba siya matutuwa na kinreate niya kayo at binigyan niya kayo yan ng unique gifts, tapos hindi nyo man lang pinansin? Diba? Kaya, nagbibigay sa kanya ng kasiyahan pag kinikilala nyo at ina-appreciate nyo at nire-refine nyo ang sarili ninyo. Okay, next. To be loved is to be seen, to be heard, and to be known. A profound acknowledgement of your existence and a testament of your worth. When you learn to truly see, listen, and respond to yourself, you become better equipped to respond and to relate to other people. Do you agree? Yes. Okay. Sige. So now, we are open to questions. Sorry, wala na akong activity ha, kasi kailangan ko talagang ikwento to ng nagmo-monologue ako. Okay. Yes, All right, questions. thank you, Coach Cha. Do you have questions? Live questions na to. Wala nang time po. Yes, ayun sa likod meron. Irene. Question lang po, do you think there is a part na may disconnection din when a person is strong in the outside, but when you're dealing in a something, in a conflict or somewhat, parang you have to, parang deal a circumstance with that person. Parang hindi niya nakaya. Ganun. Parang, is there a disconnection between what you're, in your discussing po Sige, when it can comes... you give me a more concrete Like, example, kunyari, kami dalawa, tayong dalawa po, we have a conflict. Tapos, we have the both strong personalities. Pero, kunyari, ako po yung lalapit sa inyo, parang, when it comes na i-deal na natin yung conflict between us, parang, you're, defensive or somewhat, you're guarding yourself. Parang, is there something wrong? Yes. May disconnection? Well, Saan po it's- particularly? Parang, is that a trigger or a trauma? Parang ganun. Oh, actually, when we become protective, when do you become protective? If there's fear or if there's love? If there's fear. But the thing is, the fear resides not just with the other person, but you have to first check it's within yourself. Right? And normal na, ang sinasabi ko, it's not, when we look at the fear and we look at our triggers, it's not meant to judge, di ba? It is meant to understand. So you can apply love. Love to be seen, to be heard, di ba? Seen mean you acknowledge. May trigger eh. I'm acknowledging that. To be heard. Let's sit down. Intindihin natin. Ano yan? Diba? And to be known. Siyempre, pag gano'n ang dynamics ninyo, nagkakakilala kayo. Diba? And kung natatanggap mo yung tao. Okay? So, the question is, kung may disconnect siya, yes, may disconnect siya because it is, pagiging defensive and protective, it's coming from a place of, iba yung nagiging protective kayo, wag naman kayong maglakad sa kadiliman ng ali at sasabihin mo, I do not fear. just me naman, di ba? Di ba? Hindi naman yun ang ibig nating sabihin, di ba? Ang sinasabi natin yung faculty ng imagination natin. Na, kunyari, sabi mo nga, strong personality. Ayoko na siyang kausapin kasi feeling ko magkakaaway kami. Nag-assume ka na. Diba? May assumption na.
So, di ba sabi ko nga, dito kailangan may skill. Actually, ang skill is dito eh. May skill to know the how. Emotion. Para kaya nyo rin itong ma-decode. Para alam ninyo ngayon, ano yung decision ninyo. Nakikita nyo may skills yan eh. So actually, yung dito, I've developed a method called the float method. It starts with the mind. Because even if you understand your emotions, but if you don't have a reference to the wisdom, to the truth, guess what? Oh, it's okay, naintindihan ko yung emotions mo, kaya ka galit na galit. Sige lang magalit ka. Tama naman, dapat magalit ka sa kanya. Awayin mo nga. O di ba ganun? Kasi wala kang sense of what is right and wrong eh. Inisip mo lang na valid, o valid naman, galit ka, sige magalit ka, awayin mo nga siya, puntahan natin. So nakikita nyo, yun yung nangyayari. Pag walang knowledge. Pag mali yung belief. Yung kanina gusto kong gamitin yung example eh, di ba? Am I possessive? I'm possessive. I'm feeling possessive. Does it mean that I'm a lesbian? Nang umabot na. Ang nakakatakot dun sa kinonek is that nag-open ka dahil yung mind, no, hindi na nalagyan ng truth. Hindi, paano ka magiging lesbian kung babae ka nga? Babae ka nga, di babae ka, huwag mo nang i-consider ang lie. Di ba? Kasi kapag inopen mo siya, pasok na. And usually sa mga naging, even in my clients, in my practice, kapag mga medyo bata-bata, at naabutan ko sila dun sa, nagtataka ba sila kung lesbian ba sila o ano ba sila, alam mo, pag in-investigate namin yan, sabay kami mag-i-investigate, magtatanong-tanong ako, alam mo anong issue? Hindi naman talaga lesbianism or gay or anything eh. Alam mo anong problem? Eh kasi, yung mga friends ko, sinabi kasi sa akin, kapag ganito ako, lesbian na yan eh. Una. Pangalawa, kung hindi naman ganon, dahil na-attract ako sa same gender, dahil meron siyang mga traits na sana gusto ko rin. Pero ininterpret na natin ng lie. Kaya nga, it really starts with the mind. If you do not know the truth, lagot. Ang emotion, ang daming susutan yan. Hindi na tayo matatapos. Kaya nga umabot na sa point yung generation natin ngayon na ang tao pwede na maging cat. Ang tao pwede na maging mesa. 'Di ba? I identify as a table. Have you heard of that? 'Di ba? Umabot na sa point na I want to marry a tree. And the ultimate narcissism, I want to marry myself.
wisdom that you have given us tonight. In Jesus' name, amen.